prompted you to visit every province in the Philippines? Way back nung college days ko, mahilig na talaga ako mag-travel. So, Philippine Travel Masters, ito yung mga tao na nakalibot na ng buong Pilipinas. Vinalidate siya ng group na yon. So, I think sa buong Pilipinas, less than 150 Filipinos pa lang yung nakalibot sa buong Pilipinas. So, parang mga more or less, nasa pang 26 or pang 27 ako na nalibot ko yung buong Pilipinas. Yung mga... Hello and welcome back to another episode of Breaking Ground with Nickel Asia Corporation, where we break the stories from people up top and on the ground. So, some of you may not know, pero kakaiba yung mga work setup natin dun sa mine sites natin sa Nickel Asia Corporation. Some of them merong 6 weeks na break, 1 week na work, 4 weeks break, 1 week na work. So, medyo hectic at saka fixed yung mga schedules natin dun sa mga mine sites. So, hindi mo maiisip na makakapag-travel ka masyado, no? Given these work schedules. But, we have an exception for you this day. Our guest today is someone who's managed to travel to every corner of the Philippines despite his loaded schedule. Let's welcome Nurse Romer Matubang from Dinapigue Mining Corporation. Welcome to the show, Mr. Romer Matubang. Thank you, Darien. So, Nurse Romer, can you tell us about where you work and what you do? I work at Dinapigue Mining Corporation. Landlocked area siya ng Isabela province. So, mahirap yung pagpunta doon. Mga at least 12 hours going there from here in Manila. 12 hours? So, paano po kayo napadpad sa Dinapigue Mining Corporation? Napadpad ako sa DMC nung bumalik ako dito sa Manila, way back 2021. So, 2021, pandemic pa nun. So, nag-work muna ako dito sa Manila as a COVID vaccinator sa facility sa Quezon City. So, and then afterwards kasi medyo maganda na yung nagiging status ng COVID dito sa Pilipinas. So, nilet go ko na siya and then nag-look ako ng other work. So, nakita ko si DMC. Medyo familiar ako kay DMC kasi galing ako sa ibang OPCO ni DMC sa Hinatuan, in Surigao. So galing na kayo sa other companies within the NAC group? Yes, Darien. Okay, so how different would you say is yung work environment ng DMC sa HMC doon sa Surigao? Sa Surigao, local hire ako doon eh. So parang weekender ako doon. So every weekends, yun yung off ko. Pero pagdating kay DMC, naka-roster na ako. Since malayo yung area, malayo kasi siya sa city dito sa Metro Manila, mas nagugustuhan ko yung working schedule ko kay DMC, unlike before sa pinanggalingan. I see. So can you tell us about yung work schedule mo sa DMC to make it better? What's a typical day for you sa Dinapigue Mining? The usual day is like a normal nurse in Dinapigue. So, nag-work ako doon 8 hours a day. Tapos, ang roster ko is 42 days. Then, meron akong rest day na 7 days plus 2 days travel. So, ganun siya nag-work sa akin. Mas convenient siya kasi yung mga gusto kong puntahan or mas na-manage ko kasi yung time ko for my schedule. When did you start traveling across the country? Nag-start yan nung nag-graduate ako nung college. And so, anong taon yun? Dapat hindi na natin yan tinatanong. Dapat, wag na yung mga ganyang bagay. Sige, hindi na importante. Hindi siya importante. For as long as na-enjoy ko naman yung pagta-travel natin. So after you started, after you graduated? Yes. So, kailan ba ako nag-graduate? Dapat hindi ko nasasabihin, di ba? Pero 2009 ako nag-graduate. 2009. So, from there, dire-diretso na ako nag-work. And then, nasa corporate world na ako noon. And then, sales kasi yung naging background ko before. So, dun sa sales kasi mas
nagagandahan din ako sa schedule aside sa income. Pero mas priority ko kasi that time talaga yung mag-travel. Do you still remember the first province na pinuntahan mo? Siyempre, hindi ko naman makakount yung nearby dito sa Manila, like Cavite, Batangas, Rizal, Pampanga, yung usual. Pero yung pinaka-striking na napuntahan ko, I think, Baguio. Baguio? Yeah. Kasi yung Baguio, magta-travel ka talaga. Tapos at least, before kasi parang at least 6 hours yung pag-travel sa Baguio, way back then. Ngayon kasi di ba parang 3 hours, 4 hours lang, nasa Baguio ka na. So, yun yung very momentous travel ko that year. And let me ask you, what prompted you to visit every province in the Philippines? Way back nung college days ko, mahilig na talaga ako mag-travel. So, I think 2012, nahilig kasi ako mamundok that time. Tapos, marami akong nakikilala. So, lumalaki din yung network mo. So, yung mga connections mo, different kinds of people, yung nami-meet mo, different kinds of connection na nabibuild mo. And then, kakaakyat ko ng bundok, ang laki na niya. So, yung community, ang dami kong nakikilala. But way back that years, unti pa lang kasi, hindi pa uso yung mga social media, hindi pa ganun kalaki. Parang nagta-travel ka, pero nag-check ka ng mga itinerary sa mga vlogs pa. So parang ang obsolete pa ng mga informations that time. Unlike ngayon, mag-search ka lang sa TikTok, mag-search ka lang sa FB, nandun na siya. Pero way before, sobrang hirap pa mag-travel. Tsaka dati, sakahan pa lang yung Facebook, di ba? Kasi, di ba, Farmville. Tama ka dyan. How are you able to travel to every province in the Philippines with such a loaded work schedule doon sa DMC? Actually, Darian, natapos ko siya way back 2017 pa. So, pre-pandemic pa lang, na-travel ko na yung buong Pilipinas. So, help na din yung mga past work ko. Hindi naman marami yung company ko, siguro mga 2 or 3 lang before ako mapunta kay DMC. So, way back then, kailangan kasi magbubuka ng mga ticket. Uso pa kasi yung mga piece of fare dati, unlike ngayon. Parang wala na yung mga ganun. So, madaling mag-travel dati. Mas cheaper, unlike now. I-compare mo pati sa international travel, mas mura pa nga actually kapag nag-travel ka abroad compare dito sa Philippines. Ganun. So, yung schedule ko dati kasi parang maganda. So, kailangan abangan mo yung mga sale ng mga planes that time. And then, makakaikot ka eh. Kasi ibabangga mo siya. Parang October pa lang maglalabas na ng schedule yung government ng mga holidays for the next year. So, dun mo ibabangga yung schedule. I notice nga sometimes when I'm booking sa either Sebpac or PAL na mas mura pang lumipad papuntang Hong Kong kaysa lumipad sa Siargao. Actually, di ba? Kasi parang sa Siargao, 10,000 plus yung round trip ticket mo. Unlike sa Hong Kong or any other international flights na Pag peak, alam ko, minsan pumapalo pa ng 15 one way. Depende kung kailan ka mag-book. Ang mahal, di ba? Mahal. So would you say na merong work-life balance sa DMC given na nakikita ko sa timeline mo na marami ka pa ring travel photos recently? Kailangan mo lang kasi siyang i-manage. Yung time management mo kasi dapat maganda. So, you need to travel wise sa schedule mo. Kasi meron ka lang 7 days na rest day after ng roster mo. So, dapat ma-maximize mo siya. Kung ano yung target or yung destination na gusto mo talagang puntahan, kailangan ma-plan ahead mo siya. Kasi kapag naka-roster ka, makikita mo na kagad yung schedule mo ahead of time. So, makaka-plan ka na at least 6 months before your travel date. So, madali mo siyang ma-manage. Tanong ko lang, is there a best day, a best time of the week, or a best time of the year para mag-book ng tickets para sa mga flights?
Kung nagtitipid ka, well, syempre may mga sales naman dyan. Pero kung on the spot ka magbubook ng mga ticket, I suggest mid of the week ka magbook. Kasi I think mas mura yung mga ticket that day compare sa mga weekends or mga Friday or Monday na travel. So mas maganda yung weekdays. Mas maganda weekdays mag-book. Yes. All right. Now, we'll go into a bit of your achievements. So, Nurse Romer, let's talk about your membership sa Philippine Travel Masters. Can you tell us about what this club or organization is? Philippine Travel Masters, ito yung mga tao na nakalibot na ng buong Pilipinas. Actually, binalidate siya ng group na yon, then binigyan kami ng awards. So, I think sa buong Pilipinas, less than 150 Filipinos pa lang yung nakalibot sa buong Pilipinas. So, parang mga more or less, nasa pang 26 or pang 27 ako na nalibot ko yung buong Pilipinas. Yung mga kasama dun sa list, mostly friends ko din. Kasama ko sila mag-travel before. Pero alam mo, Dorian, nalibot ko siya, pero 7 years ko siyang binuo. Hindi siya yung 1 year lang, 2 years. Kasi syempre, kailangan yung schedule ko, di ba? Magsaswak dun sa travel ko. So, it's been long, 7 years, di ba? Imagine, hindi kasi ako nagmamadali. So, parang every province, inikot ko talaga siya. Ganon. So, hindi lang basta mapuntahan ko siya. Parang in-explore ko kung ano yung pwedeng makater nung specific place or destination na yun. Galing. So we have 82 provinces po dito sa Pilipinas. Which one would you say yung pinaka-paborito nyo, Nurse Romer? Kung pinaka-paborito, siguro magbigay na lang tayo ng top 3. Top 3, sige. Ang hirap ng top 1. Kasi ang daming places na pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Pero siguro yung top 3 ko is Palawan. Palawan, ang dami niyang pwedeng i-offer, di ba? From north to the southern part of Palawan. Ang ganda. Last frontier yung nga yung tawag kay Palawan. So, marami pwede pang i-discover. Next one, I think, for me, Sulu. Ang ganda ng Sulu. Fine beach. Medyo may stigma pa rin, syempre, kapag sinabing Sulu. Pero, ang ganda. Ang dami niyang pwedeng i-offer, yung culture niya, sobrang ganda. Na-preserve kasi nila. So, if ever na mapupuntahan siya ng ibang mga traveler na gustong ma-visit yung Sulu, I recommend Sulu. And yung isa pa na province, definitely Batanes. Yes. Ang ganda ng Batanes. Sobrang rich din yung culture, yung heritage niya, yung basically yung Philippines part ng Austronesian. So parang embedded pa rin sa culture nila. For example, yung mga burial thing nila doon, parang boat shape yung mga sinaunang libingan nila ganun. Yung rocks na pinapile nila na naka-boat shape. Tapos nandun, facing palagi siya sa sun. Ganon. So, kahit anong posisyon, basta facing palagi sa sun yung burial site nila. Ang ganda, sobra. Parang, kasi same yung culture nila sa ibang countries din na Austronesian. Ganon yung practice nila. That's interesting. I've never actually learned up until today na meron palang mga unique burial traditions doon sa Batanes. Yes. Ang nakikita ko lang is parang New Zealand, yung dating ng lugar pag nakikita ko sa pictures ng mga friends ko mas marami pa yung baka kaysa sa mga tao, di ba? Totoo yan sa Batanes? Oo, mas mura yung baka sa kanila. And then, wala silang pork masyado. Siguro dahil sa landscape nila, hindi masyadong nag-grow or hindi nila masyadong na lumalaki yung mga swine nila doon. And what do you think is the most underrated travel destination dito sa Pilipinas? Sa 82 provinces na na-visit mo? Underrated, I would say,
Mindanao area kasi hindi pa masyadong explored yung Mindanao area. Pero kung dito lang sa Luzon na malapit sa Manila, I would say Masbate. Ang ganda ng Masbate pero mahirap din kasi siya puntahan. So yung mga beach, yung culture nila doon, ang ganda. Balik tayo saglit sa Philippine Travel Masters. How did you find out about this group pala? Actually, nag-start sila, Philippine Global Explorers. So, parang ito yung group. Before ka masali sa group nila, kailangan at least makatravel ka ng 20 countries. 20 countries. Para maging member ka nila. And then, nag-open sila ng another category for the local version. So, doon naman kami nagpa-member. So, kailangan nilang i-validate kung napuntahan mo talaga yung mga lugar na yon. So, manghingi sila mga pictures or write-ups, yung mga ganun, para ma-validate nila. And how did it feel when you were finally recognized achievement mo? Actually, kakaiba yung experience ko niyan. Binigay nila yung award, I think, December last year. Timely siya sa Christmas party ni DMC. So, parang turn ako kung atin ako ng Christmas party or atin ako ng award. Pero definitely, umatin ako ng award kasi once in a lifetime lang siya. Tapos, doon nakilala ko yung different kinds of traveler. Yung mga few Filipinos na naikot din yung buong mundo, every countries. So parang 193 countries, nandun din sila present. So kung gusto mong lumaki yung network mo, makilala mo sila, that's the best time. So I took that opportunity para umattend dun sa awards night na yon. So syempre kailangan ko magpaalam sa mga boss ko dun sa DMC. And naintindihan nila yung reason ko na pag-skip sa Christmas party at umattend dun sa awards night. And what's next for you after Philippine Travel Masters? May balak mo rin ba maging member ng Philippine Global Explorers? Definitely, yes. Kasi syempre, pangarap kong mailibot yung buong mundo. Very specific lahat ng countries. Gusto ko siyang mapuntahan. Pero, from time to time, nagugustuhan ko pa rin kasi yung local travel dito sa Pilipinas. So, iba pa rin yung pag-travel mo dito sa sarili nating lugar. And in your travels dito sa Pilipinas, what have you learned about our culture? Yung culture natin, sobrang into depth yung makikita mo, yung may experience mo, lalo na kapag nag-immerse ka dun sa isang lugar, yung family kasi natitiran mo. Hindi kasi ako yung traveler na for luxury travel. Pero may moment or may time na gusto ko ganun ako. Pero most of the time, parang nagbabackpacking lang kasi ako dito sa Pilipinas. So, more on, nakikitira ako sa family since marami na akong nakilala. Parang every province, may umaampon sa akin. May family ako na magkikip sa akin doon. So, ganun yung nagiging way of travel ko. So, yung culture, matututunan mo siya kasi parang pinapakilala ka nila. Ini-introduce ka nila dun sa culture nila, sa history nila. At the same time, ang ganda ng feeling, di ba? Parang one of them ka sa family nila. Kasi tulad nga sa ating Pilipino, hospitable tayo, di ba? Nature na natin yun. So yun yung isa sa kagandahan ng pag-travel dito sa Pilipinas. Before nga, hindi ko sila naintindihan kasi ang dami natin languages dito. Diba? Ang dami natin dialect. So, before, dapat mag-smile ka lang. Di ba? Nakukuha mo yung loob nila eh. Pero, through time, napapractice mo din kung ano yung basic dialect or yung basic words na ginagamit nila. And then, kakaulit mo mag-travel, napapractice mo siya. Parang nagiging day-to-day living mo rin siya. Ganon. Isang question ko, Nurse Romer, would you say na traveling across the country or even abroad is a privilege? Privilege siya for me kasi mas na-explore mo kasi yung bagay na gusto mo. Hindi kasi siya binibigay sa'yo eh. You earn it, di ba? When you earn it,
mas nagagawa mo yung gusto mo. Unlike kapag binigay sa'yo. Mas nagiging worth it kapag Mas nagiging worth it pinaghirapan pag mo. pinaghirapan siya. So, before we wrap up, Nurse Romer, meron ka bang mga travel hacks para sa ating mga nakikinig na gusto rin maging member ng Philippine Travel Masters? I think this year mag-open sila ng another batch. So, magkakaroon ulit sila somewhere in maybe December ulit. Pero June, usual na validation nila. So, kung gusto mo magpa-member, punta ka lang sa, I think may Facebook page naman sila. Tapos, most of the members there, yung mga board members nila, mga historians din, mga philanthropists dito sa Pilipinas. So, binavalidate yun one by one. So, for example, gusto kong, yung isang traveler gustong magpa-member nun, kailangan niya talaga mag-submit ng mga pictures, write-ups, or kahit even ticket mo sa plane, ticket mo sa bus, ina-accept nila. Kahit screenshot, basta may proof ka na napuntahan mo yung specific na province na hihingi nila sa'yo. Ganun siya. Tipid tips naman para sa ating mga would-be traveler. Una, magdedepende yan kung anong klaseng traveler ka. Kung for luxury travel yung hinahanap mo, definitely medyo pricey for you. Pero kung tulad ko na backpacking yung style ko, mas makakatipid. Dapat, tulad nga, proper attitude sa mga locals na pinupuntahan mo. Kasi may tinatawag nga tayo, kainan mo kung saan sila kumakain, di ba? Para mas nag-immerse ka doon sa isang lugar. Tapos, bukod sa attitude na pinapakita mo, syempre, dapat money-wise, kailangan alam mo kung paano mag-control ng budget mo. So, even na wala kang detailed itinerary, pero for as long as na-enjoy mo yung isang lugar, nasa-savor mo kasi yung moment kapag gusto mo. Kasi ako hindi ako into detailed na itinerary. Mas gusto ko yung impromptu, pero nasa-savor mo kasi yung moment. Mag-extend ako sa isang lugar na to. Parang open lang yung travel mo. Ganun siya. So, mas prefer mo ang open travel itinerary. Yes. Alright. So, napakinggan niyo po yun. Kung gusto niyo mag-travel sa Pilipinas, kailangan niyo po talagang pagplanuhan. Pero kung kayo ay spontaneous traveler, okay lang din naman. So, Nurse Romer, meron kaming konting pakulo dito sa Breaking Ground. Merong question from our previous guest. Pili ka dito kung ano yung gusto mong sagutin. Tapos mag-iwan ka ng tanong later. Okay. So, wait. Basahin ko muna. I think itong nasa lower one na question. So, yung nakalagay dito, what's a small everyday action you've taken recently to reduce your environmental impacts and why? So, for me, yung everyday action na ginagawa ko, yung pagsasegregate mo ng basura doon sa workplace mo or kung saan ka nakatira. Kasi ang laking tulong na nun, lalo na sa mga nagkikip or for housekeeping. So, ang laking impact na nun kapag na-segregate na. So, parang siguro at least 50% ng work nila na pe-preserve nila. So, pwede pa nilang i-allocate sa ibang, yung energy nila, pwede pa nang i-allocate sa iba. Kasi yung simple action mo na yun, malaki din yung nagiging impact nun sa day-to-day living mo. Tsaka sa ibang tao na yun yung task na ginagawa nila. So, ayun. For me, yung pag-waste segregate, maganda siyang impact para sa may tutulong mo sa environment. Okay, so Nurse Romer, it's time for you to leave your question naman for our next guest. So Nurse Romer, para sa mga gusto kang i-follow sa social media, ano po ang social media handles mo? Isang name lang yung ginagamit ko across my social media.
Roamer. So, yun kasi yung name na pinoportray ko. R-O-A-M space R-O-M-E-R. Roamer. So, di ba parang umiikot si Roamer. So, parang ganun yung name ko sa social media. Across IG, TikTok, tsaka Facebook. Pwede ko silang tulungan kapag gumawa ng itinerary sa mga travel. So, ganun usual na ginagawa ko. So para sa mga gusto subaybayan yung mga travel tips ni Nurse Romer, follow nyo lang siya at Romer. Yep. And that's all the time we have for Breaking Ground with Nickel Asia Corporation. See you again in the next episode. Bye! Bye!